question. Ano ang pinaka-importanting lesson na natutuhan mo nitong taon? So, girl, kakaputukan lang ngayon. Ano na? Ay, sorry guys, yung mic. May mic na pala tayo guys, remember. So, mag-August na ngayon. So, very fast forward ang mga nangyari sa buhay. Roller coaster. Sabi nga ni ate kanina, sabi ko, ate, okay lang ba ikwento ko sa kanila yung Swiss journey ko? Kasi may mga nagtanong din kasi, sabi niya, okay lang, sabihin mo, ayun ang plot twist mo. So, ito nga ang plot twist ko. So, ito ang mga natutuhan natin for today's episode. So, first, kung para sa'yo talaga, para sa'yo, parang ayun yung naging mantra ko sa buhay ko. Na parang kung para talaga sa akin, para talaga sa akin. So, kung para sa'yo nga talaga, para sa'yo, ibibigay nila kung ayun talaga yung plano sa'yo ni Lord. Ibibigay nila sa'yo nang walang or hindi nagdadalawang isip. Kung God's plan, very incredible yan. So, number 2, naniniwala ko na ang buhay talaga ay hindi karera by Bini. So, ayun, di ba syempre nag-stop ka sa school. So, hindi naman sa nagmamadali ka sa buhay mo na ma-attain mo or ma-commit mo yung goal na yun. So, dapat talaga slow burn at slow process. So, eto, na na-experience ko ngayon, so, hindi buhay natin ay karera. Just enjoy alam mo yun, just enjoy the moment. Just feel it. Just absorb it to your body. Kasi like, pag may nararanasan kang lessons or may nararanasan kang, alam mo yun, hindi sang-ayon or hindi straight kung ano yung sinaplano mo, talagang parang maliliba-liba ka talaga na parang, ano nangyayari dito sa plano ko. So, hindi lahat ng plano mo matutuloy. May mga plano kang babalikwas, may mga plano kang pupunta sa ganito na hindi natin alam na makaka-help pala yun sa atin as a person. So, yun. Yun lang naman ang mga learnings ko. Don't rush things. Slow burn. Kung para sa'yo. Parang si Lord talaga, like, pag sinurrender mo talaga lahat kay Lord, everything will come into places, fit into places, kung nasaan man, ang mga things available. So, yun. Number 4. So, kung may isa kang advice na ibibigay sa younger self mo, ano yun? As my younger self na academic achiever, tapos ngayon, like, nag-stop, parang nawala yung adrenaline to study very hard. Tapos, I mean, hindi naman ako nagsisisi sa, na yun, like, risk talaga siya, risk na decision to make. Pero like, naniniwala ako na magiging worth it to lahat. Tapos, yun nga, na advice ko sa younger self ko na, just enjoy the moment. Just enjoy things. Tapos, hindi lahat ng plano, ay sasabihin ko sa kanya na huwag siya mamibigla sa mga hindi niya na plano na mangyayari sa buhay niya. So, yun, just enjoy life lang. Like, literal na, you only live once. Ang atake, ganun. Just enjoy the moment. Literal na enjoy talaga sa lahat ng moment, promise. Naniniwala ko sa inyo. Kung kaya nyo lumabas, kung kailangan nyo makipag-bonding with your family, friends, lahat. Like, love all the people around you. Choose lahat ng mga taong hindi sakit sa ulo para sa inyo, na, alam mo yun, healthy, and magkakaroon ka ng peace of mind. Promises, everything will, lahat ay worth it. Laging, alam mo yun, healthy environment is a healthy life. Ganun. So, next question, ano ang biggest risk na ginawa mo sa buhay mo? So, yun nga, ate.
Ito nga yun, risk ko na iniwan ang study sa Philippines para, alam mo yun, makipagsapalaran, literally. Like, makipagsapalaran, like, alam niyo na yun. Pina-explain niya sa inyo eh. Gets niyo na ako, diba guys? Ganun yung ako kamahal. So, yun. Makipagsapalaran na may mga plan ako na hindi natupad, na alam ko naman na matutupad dito, na andito na ako sa Switzerland. So, yun. Ito talaga yung biggest plot twist ko. As in, hindi ko in-imagine na magkakaroon na naman ako ng paglipat. Kasi, 6 months lang ako nanatili sa Manila. Tapos, after 6 months, diba, lumayas na naman. So, talagang nakakabigla naman talaga ang mga pangyayari. No. Next question. So, ano ang pagkakaiba ng Swiss sa Philippines? So, guys, tapos na yung makeup ko. Ang dami kong dala. So, ang pagkakaiba nila, sobra sa pagkakaiba. Kasi nga, parang alam mo yun, kung iisipin mo, yung mga andito sa Swiss, parang, na-appreciate nila yung place. Pero like, dito na kasi sila nakatira. So, sa mga baguhan, parang, girl, sobrang ganda ng Switzerland. Sobra sa kaganda. As in, hindi mo mai-imagine na andito ka sa lugar na to na dream country siya ng lahat ng tao all over the world, to be exact. So, andito ka, nakikita mo talaga na lahat ng tax na binayad ng mga tao dito, nagagamit talaga sa tamang way or sa tamang pamamaraan. Kasi, di ba sa Pilipinas parang, okay, yung transportation, hanga ako sa transportation nila dito. Kasi sa atin, traffic, as in over sa traffic. Tapos, yung mga mayayaman din dito, pinipili din mag-public transportation kasi nga, very organized, wala akong masabi, very organized, very well-planned. Parang, yung buhay nila dito, parang, sa Pilipinas, 20 years from now na dito. Doon sa Pilipinas, parang, nakastuck pa rin sila sa government na paulit-ulit na lang at walang pagbabago, ganun ang atake. So, tapos, yung transportation nga, parang, dito kasi, parang may papunta, tapos may pauwi. So, hindi kayo matatraffic. Mag-traffic man dito pag rush hour, may mga, yung may mga event. Pero, ganun lang. Pero, daily basis, over sa kaganda, as in, very well-organized na. Tapos, ang mga tao dito walang mga pakialam sa'yo kung ano man ang gawin mo. Mag-swimsuit ka, as in, maglakad ka na parang boreless. Wala silang pakialam sa'yo. As in, hindi ka nila papakialaman. Buhay mo. Buhay ko. Huwag mong pakialaman buhay ko, di ko di papakialaman ng buhay mo. Ganun, 4 months na ako dito sa Switzerland. So, makaka-adapt na din sa mga things available na, alam mo yun, sa environment or sa culture na meron sila. Pero hindi ka talaga kayang manahimik. Kasi dito, magsasakay ka sa mga public transportation, kailangan tahimik ka, tahimik ang bibig mo, tahimik ang cellphone mo. At hindi ko siya personality. Wala sa personality ko maging tahimik. Maging tahimik. So, every time nasasakay kami ni ate, sabihin niyo na, huwag ka maingay. Yung mga tao tahimik, baka masita ka. Yung mga ganun. So, like, literally, as in, Switzerland is a dream talaga. As in, hands down, napakaganda, napakalinis, maganda, as in. Kaya pumunta na kayo dito lahat. Charing, nag-time-lapse na pala. So, yun. Sobra. So, ano yung una mong napansin sa mga tao dito, like dito sa Switzerland? Very workaholic. Pero work-life balance na parang,
ang work lang daw kasi dito sabi ni ate hanggang 4 lang or 5, tapos uwi na sila, tapos may oras pa para gawin yung mga things na, alam mo yun, na na gusto nila, like mag-sport sila, mag-gym sila, ano yung biking, walking, ano, kung mag-swim sila, if summer or spring, mga ganun. Pero bakla, sa Pilipinas, kailangan pumunta ng maaga sa work mo kasi pag hindi ka makapunta, sisisantihin ka na agad, yung mga ganun na pag hindi ka nakapunta ng maaga, tanggal ka alis sa trabaho, mga ganun. So, dito, talaga binibigyan nila ng work-life balance sa mga worker dito. Pag oras mo, oras ko, bayadan mo, kasi nagtatrabaho ako sa'yo. Tapos dito, ang per hour na salary is 1 month mo makukuha sa Pilipinas, pero dito oras lang. Kaya sobrang taas din ng mga bilihin kasi like kung ano yung na-earn mo, kaya mong bilhin. Like ganun. So, yun. Next question. Ano ang pinaka-weird o unique na bagay na na-experience mo sa kultura nila? Weird? Weird. Hindi na, I mean, syempre, sa Pilipinas, di ba, parang very traditional pa ang pag-iisip nila. And, one time noon, syempre, na-culture shock lang si bakla kasi parang, kwento-kwento lang naman siya sa akin. Pero like, hindi naman ako naniniwala. Pero nung na-experience ko na siya first hand, nakakabigla talaga. First, one time noon, parang, nag-park. Tapos, may isang girly pops dun na nag-swim siya kasi parang like peak season na yun ng pag-swim ng mga people in the Philippines, Switzerland. So, ang atake nila doon is nag-swim sila, ganun. Tapos girl, first, na-shock ako. I mean, hindi siya weird, pero na-shock lang na inalis niya yung top niya, tapos kita yung dibdib niya. Tapos, I mean, normal sa kanila yun kasi wala namang pakialamanan. Pero like, as a Pilipina na baguhan pa lang dito, parang nakakapanibago siya sa mga ganong things, available. Pero, like, ina-adapt ko na siya ngayon. Like, I don't care na sa kanila kasi buhay nila yon. Like, nabigla lang talaga si Vox, na culture shock lang siya mga nakita niya. Nakakita siya ng dibdib ng kanyang neighbor doon sa pagpa-park in our nurse namin. Hindi na lang maayos talaga yung pagkwento ng box. So, ito, 10th question na to. Ano ang bagay na lagi mong ginagawa sa Pilipinas na hindi mo na ginagawa masyado ngayon? Bawal maging tamad dito. As in, bawal maging tamad. And I mean, sa Pilipinas naman, sa bahay, talagang kung ano lang yung ganap ko buong magising ko, okay, gising na ako. Siyempre, ang gising ko doon, hindi pang tao, pang animal ata. Pang hindi normal na tao kasi matutulog ako madaling araw, nagigising ako hapon na. Tapos, matutulog na naman ako, okay, gising na naman. Parang ulit-ulit yung routine. So, like, nakakasawa siya. Pag may mga yayaya lang lumabas sa akin, tsaka lang ako makaka-experience niyan yung routine. I mean, iba yung routine ko nung may school ako, pati nung nag-aasikaso na ako ng papeles. So, talaga kung ano lang yung ganap ko nung buong araw na yun lang talaga yun. Higa lang, okay. Dito kasi parang bawal ka maging tamad. Allergic na ako sa madudumi. Hi! Parang hindi na ako makapag-isip. Parang wala na akong sa sarili. Gano'n ang atake ng babae. Tapos naglalakad na din ako dito na dati hindi ko nagagawa sa Pilipinas kasi takot ako sa mga asong umaalig-aligid sa mga paligid ng mga tao sa subdivisiones. Tapos yun, alam mo kasi yun, parang okay, maglalakad ka, tapos parang makakasalubong ka kasi doon sa Pilipinas ng mga mga tao, mga tambay na parang ibabody shame ka pa nila na parang bakit ka naglalakad? Alam mo yun? Na parang ibabody shame ka nila imbis na i-encourage ka nilang ipagpatuloy kung ano man yung mga sinisimulan mo. So like, dito kasi parang naglalakad ka, walang pakialam yung tao,
lalabas ako naka full glam makeup. Parang alam mo yun, parang dress to impress ka. Pero hindi naman ako nag-impress ng ibang tao, just to impress myself. Yung sarili ko, tarang mag-gain ka ng self-confidence. Kung ano man yung, alam mo yan, parang konti-konti mo siyang ma-boost. Para na din sa sarili mo, hindi naman para sa ibang tao. Kasi ngayon nakakasuot na ako dito yung mga dresses ko dito na parang very, very, very formal occasion ko lang nasusuot. Dito, weekend ko siya nasusuot. Every weekend ko siya nasusuot. Kasi like, sabi sa amin ng tita namin, wag namin, sabi ni tita Big, pag weekdays daw na haggard ka, dapat hindi ka na haggard sa weekends. Dapat slayable ka, Huwag mo ipapakita sa kanila na sila lang pwede mag-slay. Dapat mag-slay ka din. So, like, nakaka-boost siya ng confidence. Kung ano man yung nakasanayan nila dito. Tapos parang tinuturo na nila sa amin na just slayable for yourself. At kung may mag-appreciate sa beauty mo, okay, thank you for the love. Mga ganun ang atake. So, walking ka dito, doon nasa Philippines po, parang talagang very handy kasi yung mga things, diba? Parang, okay, order ako kasi madali na. So, fast food. Ngayon, I'm trying my best na hindi na mag-rice, tapos maging healthy na. Kasi syempre, 20 na ang babae. So, malapit nang mag-bloom into adults na kasi yung adult pa lang ang babae. So, kailangan na maging sa sarili, maging maingat sa mga kinakain and dapat may mga activities na kailangan gawin just to, alam mo yun, just to enjoy life and for yourself na rin. Ganun. Next questions. Paano mo pinapalibutan ng sarili mo ng mga positive people? So, ako, dati, aaminin ko sa inyo guys, very people pleaser ang babae. Parang, hindi ako nakakasama sa ganitong bagay. Kahit hindi naman ako belong. Or like, kahit hindi naman ako, invited ka, pero like, hindi mo naman mga ka-vibes yung mga pupuntahan mo. So, aminin ko, people pleaser ako dati. Pero like, nung nagiging mature ka na and naiisip mo na parang bakit gano'n, napaka-unfair. Isipin mo na unfair siya kasi parang kung ano yung ginawa mo sa taong yun, parang hindi nila maibabalik para sa'yo. So, wala ka na lang talagang pakialam sa mga negative energy na pumupunta sa'yo. Like, kasi syempre, sasama ka sa kanila kasi parang gusto mo sila ma-please. Kahit wala naman silang naitutulong sa growth mo. So, ngayon ko lang na-imagine, ngayon ko lang na-realize na sobrang dami kong na-cut off na friends. Ang dami ko na-cut off na friends na dating sobrang, inaano ko sila, parang tinuturi ko sila as family na hindi ko pala namamalayan na nakaka-bother or apektuhan na pala yung mental health mo sa kanila. So, nagmamature ka, nare-realize mo na sobrang sarap mabuhay, sobrang sarap ng buhay pag ine-enjoy mo siya na with people na alam mo yun, healthy sa mental health mo, healthy sa kung ano man talaga yung purpose mo sa mundong ito. So, yun. Paano ko pinapalibutan yung sarili ko with positive people? So, choose right people na itatrust mo, na ina-show mo talaga yung true self mo sa kanila. Parang, okay, kalog ako dito, pero pag dito ako sumasama, hindi ako masaya, na-left out ako. Yung mga ganong iffy, yung mga ganong tipo na parang choose the right persons na i-show mo sa kanila yung vulnerable side mo na hindi ka nila i-judge,
na alam mo yun, na hindi ka nila i-judge, na talagang tanggap ka nila with all their hearts and souls. Ganun ang atake box. So, yun, choose talaga the right persons. Kasi nga, pag hindi mo na-choose yung right persons na para sa'yo, ikaw talaga ang magsasuffer physically, mentally, financially, kasi syempre kailangan mo sila i-please kung gusto nila pumunta sa mga ganitong restaurant, tapos hindi mo naman pala kaya hindi naman pala kaya ng sarili mo na gumastos ng ganun. So, hindi siya worth it. So, guys, it's 2025. Kung ayaw nila sa'yo, wala tayong pakialam. Kasi like, imagine, malaki ang mundo. Madami ka pang taong makikilala na alam mo yun, magiging genuine and sincere para sa'yo. Like, girl, huwag tayong magsayang ng mga oras sa mga taong, alam mo yun, wala naman talagang ambag sa buhay natin. I mean, feeling na may ambag, pero like, wala naman talaga. So, wait.